Si Maharlika kaya ang di umano'y source of information ni Pastor Apollo Musiki Buloy? Ako po ay nagtatanong lamang. Hindi ko po kiniklaim na si Maharlika ang source ni Kibuloy, pero ako ay nagtatanong kung si Maharlika nga ba ang source of information ni Pastor Apollo Musiki Buloy. Kasi guys, pare-parehas na po sila ng script, mga linyahan na binibitawan dito sa administrasyon ni Pangulong PBBM. Una nilang laging sinasabi, ginigipit daw sila ng pamahalaang ito. Sa paanong paraan kayo ginigipit? Never ngang nagsalita ng against sa inyo itong si President. Kay Banat Bay, ano yung sabi niya? Ginigipit daw siya, dinideath threat. Sabi niya may banta na daw ang kanyang buhay at di umano parang siya daw po ay gusto nang ipategi ng administrasyon dahil ginugurgur daw po ni Banat Bay itong administrasyon ni Pangulong PBBM at napikon daw po sa kanya. Script ni Banat Bay noong 2 nakaraang linggo. Ngayon, si Maharlika nung kinasuhan ni Avel, ginigipit daw siya dahil nagsalita daw siya sa pagkontra dito sa administrasyong to dahil binulgar niya daw lahat ng mga kasamaan, kasalanan, kalokohan, kabulastugan ng administrasyong to. Kaya daw siya kinasuhan, ginigipit ng $2 million ni Liza Smugs. Yan po yung sabi ni Maharlika. And si Digong, diba, ginigipit din daw sila. Tinanggalan ng confidential funds, pinasara ang SMNI, tapos sa napipintong pagpasok ng ICC. At ngayon, itong si Pastor Apollo Musiki Buloy. So dito tayo mag-focus. Ang sabi ni Kibuloy, ginigipit daw po ang kalayaan ni Pastor Apollo Musiki Buloy ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lang, hindi ko masabing ginigipit ka dahil first things first, wala naman talagang panggigipit na ginagawa sa ang Pangulo. Where in fact, ikaw tong ginigipit mo ang ating presidente, sinisira mong imahe, sinisira mong reputasyon, pare-parehas lang kayo. Ano yung sabi niya? Si President Marcos daw po ay nagnanakaw sa kaban ng bayan gamit po ang pera, ang pondo ng mamamayang Pilipino. Bumibili daw po sila ng mga bahay-bahay gamit po ang pera ng kaban ng bayan. Pangalawang ano niya, ipapa-assassinate daw siya ng administrasyong to. Pangatlo, binenta na daw po ang kaluluwa ng administrasyong Marcos to, si Kibuloy doon sa mga banyaga. Nakipagsabwatan na daw po sila sa FBI at CIA. Tingnan nyo, sino yung mas ginigipit dito? Kayo ba o yung pamahalaan? Panoorin nyo tong video guys ha. Panoorin nyo to. Nakakaloka. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Kasi nakikita namin na ang pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala namang kaming ginagawa sa bansang ito. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Tiklop bibig, hindi sinesearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Diba? Bakit ba lagi niyong dinadawit si President dito sa kaso mo? Sa Senate hearing sa committee ni Senator Risa Ontiveros, hindi ka ginigipit, pinapa-attend ka lang. Nga lang guys, may papakita akong video. Nagsalita kasi si Senator Risa Ontiveros. Pakinggan nyo ha. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Yan.
Kasi sinasabi ni Kibuloy, ipapa-assassinate daw siya eh. Well, hindi po yan gawain ng administrasyon. Huwag niyo pong itulad ang administrasyon ni Pangulong BBM sa administrasyon noong nakaraan. 'Di ba? Pa-victim, playing victim. Sila din, kasi ganito si Digong eh. Gayang-gaya ni Kibuloy, siya yung gumagawa ng problema tapos siya din yung magre-resolve. Ganito din si Kibuloy, guys. Kung mapapansin nyo, talagang pare-parehas din. Si Maharlika, ganun din. Gumawa siya ng sarili niyang problema. Pinagbintangan niya si Abel ng kung ano-ano. Ngayon, na ginantihan siya ni Abel, kinasuhan siya, ngayon ang sinisisi yung administrasyon. Diba? Nakakaloka. Saan nyo nakukuha yung mga hugot nyo na yan? Saan nyo nakukuha yung lakas ng loob nyo na yan na isisi yung mga ginagawa nyong mali sa ating Pangulo? Na wala naman pong kinalaman dyan si President sa mga kaso nyo. Tapos sasabihan nyo na wala kang utang na loob, Mr. President. Tinulungan ka ng SMNI, kung hindi dahil sa SMNI, wala ka dyan sa pinaglalagyan mong yan. Sumbatan yarn. Diba? Tapos ngayon, nagtatawag ka ng people power. Gusto mo patalsikin ng administrasyon. Nagdeklara ka na ikaw ay titindig at lalabanan ng masamang adhikain ng administrasyong to. Ano yung masama dito? Ha? Wala namang masama kung umattend ka sa Senate hearing sa March 5 ni Senator Risa Ontiveros. Tapos sasabihin niya pa, yung mga babaeng nagreklamo sa himpilan ni Senator Risa Ontiveros, mga pawang sinungaling. Single ako. Binigyan ako ng kayamanan ng Panginoong may kapal. 'Di ba? Nung hindi ako pumayag sa kanilang mga kagustuhan, ako'y ginigipit nila. Pinag-aagawan nila ako. Si Jutang Junina, sinong mang-aagaw sa'yo? Sino yung magkakagusto sa'yo? Nakakaloka. Diba? Ito guys pakinggan nyo din tong sinabi niya na ipapa-assassinate siya ni President. Di po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil and righteous administration. I am telling you that. Bantayan natin to mga kababayan ko. Buong sanlibutan ang akin pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang 7 milyong kaluluwa na niwala sa katwiran at nagbago ang buhay. Ngayon, ginaganito niyo ako ng dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ko ba yun? Na maniwala ako sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas? Pagkatapos ganito kayo kadesperado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga senior leaders papatayin din, hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalaan papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Pagkatapos lilinlangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos magtatayo kayo ng sariling korporasyon, i-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos biglang-bigla ililipat niyo doon sa inyong bagong korporasyon at pagkatapos itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bandari at sasabihin niyo, ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganon. Mangyari ng mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandali ito. Yan. Diba? Kita nyo naman. Jutang Junina, yung ballpen ko nahulog pa. Anyway. Wait lang guys. Nahulog yung ballpen ko eh. Anyway, narinig nyo naman. Pinagbibintangan niya ang administrasyon na ginigipit daw po sila. Paano kayo ginipit sa papaanong paraan? Committee yan ni Senator Risa Ontiveros. Paano napunta sa pangalan ni Presidente? Tapos guys, yung pinaka nakaka-trigger dito
nung sinabi niya na daw siya po ay titindig at lalaban para labanan ang masamang adhikain ng administrasyong to. Nanghihikayat po siya ng sedisyon. Nanghihikayat po siya, guys, na mag-aklas ang mamamayang Pilipino dito sa gobyerno. Talagang isasabay niyo pa sa pangyayaring people power, ano? Kaya pala, G na G kayo sa mangyayaring prayer rally ngayong February 25. Yes, guys, sinabi niya yan. Demonize ang reputasyon ko, pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung walang Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagkat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI, at sino pa ang kanilang magalamay dito na pinagbibili na nila. Ay, mali pala yung naparinig ko. Pero di ba, kita nyo naman na binibintangan nila ang ating presidente. Anyway, nawawala yung video ko, guys. Yung sinabihan niya yung mamamayang Pilipino na mag-aklas na kalabanin natin ng administrasyong to. Pero anyway, ito lang yung masasabi ko. Kung totoo na wala kang kasalanan, wala naman natang masama na umattend ka sa committee ni Senator Risa Ontiveros. Hindi yung ang dami mo pang pasikot-sikot na pagbibintangan mo ang administrasyong to, pinagbintangan na nga siya ni Digong na adik, 'di ba? Na hangol sa kapangyarihan. Ngayon, ikaw naman yung binibintang mo magnanakaw. Tapos ipapa-assassinate ka. Ano yun? Eh, yung mga biktima nga, kinikasing eh. Di umano. Nakakaranas ng death threat. Nakakaranas ng bully. Lakas ng tama na to, no? Kaya nga guys, napansin ko na parang pare-parehas lang sila ng script nila Maharlika. Kasi Maharlika kasi guys, yung number 1 na pinakamatinding magbintang sa administrasyong to. So ngayon, yung tanong ko dito, abi baka si Maharlika yung number 1 source nila? Diba? Pansin nyo? Grabe. Anyway, yun lamang ho guys. So that's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.